maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Anong sinasabi mong hindi maganda sa imahe ng Pangulo na masampa ng impeachment case, makaka-apekto ito sa ekonomiya? Anong sinasabi mong ganyan-ganyan? Naloloka ka na naman, Mars. Wala namang magandang imahe ang Pangulo. Wala namang magandang imahe ang pamilya niya. So, anong imahe ang masisira? Diba? Ano ekonomiya sinasabi mo? Bagsak ang ekonomiya. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay wag niyong isisi sa mga taong di umano'y hindi satisfied o negatibo ang tingin sa trabaho ng Pangulo. Hindi naman siya nagtatrabaho. Kasi kung nagtatrabaho siya, paki-enumerate nga, ano ba nagawa niya sa bansa? Ano ba nagawa niya para sa bayan? Ano ba nagawa niya para sa mga Pilipino na ikinatuwa? Hindi kasi diba, hindi mo kailangan ipilit na meron siyang performance. Kasi tao mismo ang magsasabi niyan. Naintindihan mo? Hindi mo kailangan ipilit. Kaya yung pagkasira na ekonomiya ng Pilipinas, huwag may isisiyan sa iba. Isisi mo yan sa administration mismo. Why? Kasi bumagsak ang ekonomiya natin sa garapalang pagnanakaw na ginawa ni Ngagva 10 mga alipores niya. Wala ekonomiya. Mabuti pa nga ng panahon ni PRD Partida may pandemya. Pero hindi ganyan ang ekonomiya. Maayos ang ekonomiya ng Pilipinas. Punta nga na kay Ngagva. Grabe naman kasi nakawan ng ginagawa nyo. Alam mo, wala kayong kabusugan. Bagsak na bagsak ng ekonomiya, pero hindi pa rin kayo nahihiya. Patuloy pa rin ang ginagawa nyo pag nanakaw sa pondo ng bayan. Tapos sabi mo, imahe? Ano imahe? Imaheng sinasabi mo? Si Marcos Sr., na kilala sa buong mundo, dahil may record yan Guinness Book of Record yan, yung tatay ni Bangag. Bilang pinakamatinding magdanakaw na politiko sa buong mundo. Naka-record yan. Nasa Guinness Book of Record yan. Actually, hindi pa nga siya napapalitan. But I have this very strong feeling na si Jr., si Ngagva ang papalit sa tatay niya. Okay din naman. Kasi di ba, from Marcos Sr. to Marcos Jr. So, very consistent. Okay? Ang family. Nakakaloka. Di ba? Yung sinasabi mong masisira ang imahe, pwede ba? Hindi kailangan ng iba para masira ang imahe ni Ngagva. Dahil siya, sa sarili niya, kayang-kaya niya na yan. Of course, sa tulong mo, Mars, kayang-kaya niyo na nasirain. Hindi lang ang imahe ni Ngagva kayang-kaya niyong sirain ang Pilipinas. Diba? Ano na tayo ngayon? Hindi na tayo ganigalang sa ibang bansa. Ang tingin sa Pilipinas ngayon, puro korupsyon. Wala nang gustong turistang dumalo sa atin. Natakot na. Dahil ang daming mga turistang nagpunta sa Pinas na nategi. Diba? My God. Ewan ko anong imaheng sinasabi mo. Masisira ang imahe ni Ngagva kapag sinampal impeachment case. Pero si Vice President, okay lang. So wala siyang imahe na pinoproteksyonan. Wala siyang reputasyon na pinoproteksyonan din. So si Ngagva lang. Grabe naman, Mars. Putain na yan. Mareg, magising ka nga. Tigilan mo na yung pambobobo sa tao. Alam mo yun? Tigilan mo yung pambobobo sa amin. Huwag mo kaming itulad sa'yo. Ito talaga ulitin ko Ito yung abogadang ang katwiran laging pang tanga. Boba.